Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di mano sa mundo ng social media. Ito nga ang pinaka-latest na talagang sinabi nga at binanatan nga ni General Bantag itong serimulya at sikatapang na ito. Dahil kung makikita natin puro na paninira ang kanilang ginagawa at talagang napatahimik nga sila mula nung isiniwalat ni DJ Bantag ang katotohanan at hindi nga ito pinipigilan ng matitinong mga vlogger, mga attorney na banatan at isiwalat ang mga baho nga na ginagawa ni Katapang at ni Rimulya. Ang nakapagtataka dito mga kaibigan, ang kaso nga sa Bucor Bilibid ay bigla na lamang naglahong parang bula na talagang hindi na ibinabalita kahit saan, lalo-lalo na sa mainstream media. Dito nga natin makikita na talagang trinabaho nga ito ni Rimulya para matahimik na ang isyu nga sa Bucor Bilibid na pinanghahawakan ni Katapang na ito. Dahil kung titingnan natin ay halos milyon-milyon pala ang nailalabas na mga preso na nasa loob ng Bucor Bilibid. At isa lang ang ibig sabihin nito na talagang masaya ang buhay nila doon dahil nakakapaglabas pa sila ng milyong-milyong pera. Saan galing ito? Walang iba kung sa pulburon at sa mga Mary Jane na talagang benebenta sa mga higher profile na nasa loob na tinatanggap naman ng mga pulpul na opisyales ang mga pera at suhol na binibigay nila. Kaya ngayon ay hindi nakapagpigil talaga si DJ Bantag at talagang binabanat-banatan rin itong si Rimulya at si Katapang na ito dahil sobra na ang kanilang ginagawa sa bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ayan na. Naka, naka na si DJ Bantag. Nakapangpamasko at pati na si Boying. Pasko na. Title nito, Pasko na, Boying ko. Let's go. Pasko na, Boying ko. Hanap mo pa si Bantag. Di ka na nagsawa. Paano ba ito? Ayan po. Kinantahan na po ni DJ Bantag si Boying. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa mga malulungkot ang Pasko. Ito yung usually kanta, di ba? Pasko na sinta ko. Para dun sa walang pasensya na po, yan ang napiling kanta ni Sir Bantag. Hindi kaya ako maka-copyright dyan, Sir Bantag. Sino kaya ang susunod sa utos mo? Very good question. Sino ang susunod sa utos mo, Boying? Mga kapulisan ay hindi mga bobo. Correct. Pulis, hindi bobo. Malalim yung sinasabi ni DJ Bantag kahit parang tingin nyo comedy, Sa tingin mo ba'y hahanapin si Bantag? Yun. Yan ang sa lahat. Ito pinakamalaman na sinabi ni Bantag. Sa tingin mo ba hahanapin ng pulis si DJ Bantag? Hindi ako nagsabi niyan, si Bantag. Sa tingin mo ba hanapin ng pulis si Bantag? Ay, kayo na sumagot nun. Kasi sabi niya, hindi naman bobo ang mga pulis. Yun ang tanong na totoo para sa iyo ito sa Kapaskuhan. Boboying. Magpahinga ka naman, grabe ka. Hindi ka nagpapahinga. Palagi na lang ako, ha?
At saka si Tebes. Ayan. Boying, pahinga ka naman. Sana ngayong Pasko, ito panawagan lang din. Hindi naman kasi papasok na ang December, alam naman natin. Kay Boying, kay Speaker Romualdez, pwede ba ceasefire muna ng politika? Pagsilbihan muna natin ang mga Pilipino para medyo bumaba ang presyo. Magsilbi muna tayo, tama na muna ang politika. Huwag na po muna natin isipin ang 2025. Ngayon lang Pasko. Kung gusto nyo, January, after New Year, sige, magmulitika kayo ulit. Pero ngayong palapit ang Pasko, trabaho muna sana sa lahat ng mga politiko. Ika nga ni Bantag, pahinga naman. Lagi na lang si Bantag at saka si Tebes. O pati si Tebes, di ba? Nadamay pa. Tama na muna politika, trabaho na muna. Ceasefire muna sa pamumulitika. Ceasefire muna sa pag-aatake sa mga politiko. Trabaho muna. Pati na rin, sama na natin si Tamba. Tigilan nyo muna si Sara. Trabaho na lang muna tayo. Kung gusto nyo talagang birahin si Sara, 2024 after New Year, sige na. But for this time, pwede ceasefire muna sana. Ito lang ang sa akin, Kung meron sanang gusto nyo pong tumakbo si DJ Bantag bilang senador, and kung tatakbo si PRRD, ako, ang masasabi ko lang suggestion, kung ako hihinga ng suggestion ni Sir Bantag, kailangan na talaga magkaroon ng bagong oposisyon. Uulitin ko po yung sinabi ko kanina, pero hindi ko dinugtungan Kasi dito ko gusto ipasok. Kailangan magkaroon ng bagong oposisyon. Dahil hawak na nga ni Tamba ang Kongreso. Ang lower house talagang wala na yan. Kung anong sabihin niya, sunod-sunuran na lang sila dyan. Kailangan magkaroon ng bagong oposisyon. Kailangan magkabagong numero ang Senado. And I don't know, hindi ko naman alam kung anong proseso nila sa partido, but I hope kung tatakbo si PRRD o si Pulong Duterte, sana ay maging kapartido nila si Bantag at si Tebes. I'm sure naman ito ay magiging lehitimong oposisyon. Lehitimong magiging check and balance. Hindi po yan kayang hawakan sa liig ni Tamba. Hindi po yan kayang hawakan sa liig ng administrasyon kasi sila ay nagalit na Sila po ay talagang sa kanilang pananaw, sila po ay naapi. Kaya makakatulong po ang karagdagang kung sakaling papalari na mananalo si Bantag at si Tebes bilang senador, ay makakatulong yan sa numero na kailangan gusto nating makita sa Senado. Pero syempre, alam naman natin, lalo na si Bantag, alam nyo, kulang ang, nasabi niya naman sa live yan wala siyang pera. So, kailangan niya na matinding partido. And knowing Bantag, ayaw niya na nagkakautang na loob No, gusto niya, para kung sakaling siya ay mabigyan ng posisyon o siya ay manalo or ganun, kung ano pa man, gusto niya magawa niya ng maluwag yung mga bagay-bagay kasi wala siyang pinagkakautangan ng utang na loob. Yan po ang pagkakakilala ko at sa mga aming kwentuhan, dati sa Baguio, ganyan po ang lumalabas sa kanya. Kaya hindi po talagang lehitimong politiko si Sir Bantag. Yung ganyang prinsipyo ay hindi pang trapo. Actually, ang ganyang prinsipyo ay parang si PRRD lang at saka siya, yung ayaw ng utang na loob. Para pagka nakaupo, wala siyang kailangang bayaran. Magagawa niya yung dapat niyang gawin. Diba? Yun yung pagkakaunawa ko. Pero I hope Sir Bantag will consider kasi kailangan ng partido. Unless you are like
Raffy Tulfo kasi siyempre alam naman si Raffy Tulfo independent 'yan nung tumakbo bilang senador. Kaya lang, alam naman natin kung gaano kalakas ang channel ni Raffy Tulfo. Malakas pa sa GMA7 yung channel ni Raffy Tulfo kaya matindi talaga ang promotion diyan, no? Pero siyempre gaya nga sabi ni Sir Bantag, siya mismo walang pera. Kailangan niya ng partido. We'll see. We'll see. We convince Sir Bantag. Tingnan nyo lang, magkomento lang kayo doon sa Bantag for Senator kasi dyan makikita natin yung mga dyan siya nagbabasa. Uunawain, ang bawat eleksyon po, ito ang panahon nating makaganti sa mga balasubas, sa mga tambaluslos, sa mga manloloko, sa mga mandarambong, sa mga magnanakaw na mga politiko. Yan ang armas natin. Yang eleksyon. Gamitin natin yan para tayo ay makaganti sa mga mandarambong ng bansang Pilipinas. Huwag natin iboto. Ang nangyayari po, baligtad. Yung eleksyon, ginagamit nila para sa atin. Dapat tayo ang gumagamit ng eleksyon para hawakan sila sa liig. Gamitin natin ang eleksyon para makaganti sa kanila. Baligtad. Sila ang gumaganti sa atin pag eleksyon. Alam mong gagawin nila? Ikakalat lang ang pera, bobolahin kayo, magbibigay sa inyo ng ng pangako, tapos kayo naman mabubudol. Pag nabudol na kayo, sino ang gumamit ng eleksyon? Tayo ba o sila? Sila nakagamit ng eleksyon. Pag naluklok na doon, magagalit na naman kayo sa kanila. Pagkatapos niyan, 3 taon o 6 na taon, galit na galit kayo, minumura ninyo. Pagkatapos, mag-e-eleksyon na, lalapit na naman sila sa inyo, bibigyan kayo ng bigas, bibigyan kayo ng MR, bibigyan kayo ng pera, bibigyan kayo ng kung ano, bibigyan kayo ng atensyon, tapos lalambot na naman kayo, tapos iboboto nyo na naman. Tapos makakalimutan na naman, tapos magagalit na naman kayo. Wala na nangyari sa bansang Pilipinas. Alam mo, paulit-ulit yan. Paulit-ulit yan. Ganyan po ang total history ng politika natin sa Pilipinas. Bata pa ako ganyan, magagalit, tapos bobolahin, tapos iboboto, tapos magagalit, tapos bobolahin, tapos patatawarin, tapos magagalit ulit. Please lang po, sa mga Pilipino, please lang po, nakikiusap, huwag pong gawing karir ang katangahan. Yung naloko ka na ng isa, tama na po yun. Huwag po paulit-ulit. Gawin nating armas ang eleksyon. Diyan tayo makakaganti. Pambihira. Sa halagang 300, 500, mabubula kayo. Tapos maghihimutok ang inyong butsi pag nagtataasan ng presyo. Pag mumurahin nyo yung kandidato. Sino bang tanga in the first place? Kayong bumoto rin sa kandidatong yun. Nagpakatanga kayo Kasi magpapaka-high blood kayo. Gusto nyong paalis. Ito tayo Boboto tayo ng mali. Ayaw natin mag-isip. Magiging panatiko tayo. Tapos magmamadali tayo sa impeachment. Magmamadali tayo sa coup. Paulit-ulit. Wag na please lang. Mga Pilipino kasi may pagka-naive. Please lang po, wag nating gawing katangahan. Wag nating gawing karirang katangahan. Sabi ni Shai Sanpay, over 5 million DDS ng Mindanao, nabudol kami, sinungaling at korap ang binoto namin. Sabi ni Shai Sanpay yan. Sabi ko naman sa inyo sigaw kami ng sigaw, kaming mga banateros. Sigaw kami ng sigaw nung eleksyon. Ayaw nyo makinig sa amin Mabubudol kayo, mabubudol. Sinusugod pa kami ng mga trolls. Ayaw nyo makinig. Sabihin, kasi DDS kaming tunay. Hindi kayo tunay na DDS. Hindi nyo ba alam? Si Sara, sinuportahan si ganito. Bakit hindi nyo sundin si Sara? Tanga.
DDS ibig sabihin yung tatay. Ano ba sabi nung tatay? Hindi. Galit sila. Hindi kayo totoong DDS. Sila pa galit. 1 year later. 1 year later. Sino nagmukhang tanga? Sino ngayon ang totoong DDS? Tingnan nyo, pati si Sara niloko. Ayaw nyo makinig, sigaw kami ng sigaw. Galit pa kayo sa amin eh. O, di ba? Hindi, totoo lang. Ang dami sa inyo nagalit sa amin. Ba't di natin suportahan si Sara? Ano ba sigaw namin? Suportahan si Sara. Si Sara lang. Bakit nadamay mo yung iba? Hindi nyo ba alam? Katandem yan. Unit team nga eh. Di ba? Ano ngayon? Sino ngayon ang lumalabas na tama? Sabi ni Ana Marie, Coach, sorry na. Hindi ko po kayo sinisisi. Ito po hindi ko po ugaling mangsisi. Kaya ako lang binabanggit ito para magising. Huwag na po ulitin yung mali. Sabi pa nung iba, Flory Casanova, nag-unsubscribe pa yung iba. Oo. Totoo. Yung mga nagbagong isip, hindi ko po kayo sinisisi. Ipinapaliwanag ko lang ng maayos na para sa 2025, gagamitin na natin yung utak, hindi yung puso. Utak, hindi puso. Hindi yung panatiko kayo. Para hindi natin maulit yung mali paulit-ulit. Ito po ay hindi paninisi. You are welcome here. Pinapaliwanag ko yung history kung paano kami halos murahin ng mga yan. Dahil ayaw naming maniwala na suportahan yung pinapasuportahan ni Sara. Ayaw naming suportahan. Si Sara sabi namin pwede, pero yung si pinapasuportahan niya, no way. No way. Daming nagalit doon. Nahati. Pati subscribers namin, nahati. Kaya, ngayon, matuto na po tayo. Ito po, siguro naman napatunayan nyo na ngayon, kaming Banateros Brothers, tumitingin kami talaga doon sa resibo. Sana naman po makinig na po kayo. Ngayon, kung iba ang gusto nyong iboto, okay lang po. Pero wag na po sana kayong papabudol ulit. Please lang, wag na kayong papabudol ulit. Kasi, gaya ng sabi ko, before the election, ito sinabi ko, ako po ay hindi nariniwala sa rally, hindi ako naniniwala sa pag-aaklas sa kalsada, hindi ako naniniwala sa pa-strike, impeachment, kudeta, ayaw ko niyan. Kung sino na nilagay ng Diyos, yan na. Kaya ang gagawin ko, I will do my best to convince the people sino ang dapat iboto. Pero kung hindi nakinig yung taong bayan, wala na tayong magagawa. I did my part, hindi ako pupunta para gumawa ng illegal o mag-rally-rally sa kalsada. It's not my cup of tea. So, ganun din sana isip natin. Huwag na nating isipin after 2025 na meron tayong patatalsikin. Ang isipin natin, bago natin sila iupo, nauunawaan na natin. Kung may nasa isip lang natin patatalsikin natin sila, huwag na natin iupo. Mas maganda ang prevention kaysa cure. So isipin nyo ng mabuti, sinong iboboto. Alisin nyo na sa isip nyo yung papatanggal. Sabi ni Sunshine Pan, 2023 na kami naging subscriber ng Banateros Vloggers.
Ito po, hindi po kami nagmamagaling na matalino, ha. Ako, for myself, hindi ako nagsasabi sa inyong matalino. But one thing that I am proud of sa Banateros, hindi man kami matalino, pero totoo yung puso namin. Sasabihin namin yung ano yung nakikita namin. Na napatunayan namin na yung mga pinagsasabi namin tama. Na kahit magalit yung ibang tao, I know someday mapapatunayan nila tama yung sinabi namin. Tama naman eh. Ngayon, yung sumisigaw, yung ibang sumisigaw ng sila ay nabudol, sila yung ibang mga taong galit sa aming mga Banateros dati. We prove them na totoo kami. Diba? Ito wala sa talinuhan kasi ang usapin dito. Matalino ka nga, bayad ka naman. Matalino ka nga, sa views ka naman nakatingin. Matalino ka nga, wala ka namang paninindigan. Di ba? Nagmumukha kang bobo. Bakit? Pinipilit mong ipihit yung mali eh. Ginagawa mong tama. At yung tama, pinipilit mong gawing mali. Kaya maraming matatalinong vloggers nagmumukhang bobo. Nakikita naman ng tao yun eh. Sabi ni US65, good PM Sir Coach Oli, basta either Sara Isko, Sara Go, Sara PRRD. Yan, pwede yan. Gusto ko yung suggestion mo, ha? Yan, titingnan natin. But then, hindi ko pa rin sinasabing Sara na. Kailangan si Sara mag-perform din. Ulitin ko, ha? Hindi tayo sa apelyido nakatingin. Sa resibo. Tingnan muna natin. Itong 5 years na natitira. Magtatrabaho ba si Sara bilang Vice President? Oo, pagdating sa Davao, alam ko marami talaga silang ginawa dyan. Talagang walang tatalo sa ginawa ng mga Duterte dyan. PRRD, Sara, sila Pulong, lahat. Alam natin yan. Pero itong sinasabi ko kay Sara, itong bigiging Vice President, obserbahan pa rin natin. Ha? Ganun. Malayo pa naman eh. So, but again, tama yung suggestion. Ako, yan ang mga nakikita ko ngayon. Ha? Pero focus mo muna natin. Ha? Ako sa akin, ha? Bago tayo magsimula, napaka-importante, makuha natin ang numero sa Senado. Kasi, tingnan nyo po ang Kamara, ang lower house, yung Kongreso, hawak na sa liig ni Tamba. So, parang nawawalan na nga ng boses. Nawawalan na nga ng check and balance eh. Dapat makuha, kaya nga gusto ko sanang tumakbo si PRRD para matuloy na yung kay PRRD ay maging bagong oposisyon. At makuha yung numero sa Senado ng mga oposisyon para bumalanse. Wala na yung mga hawak na sa liig. Oo na lang sila. Pag sinabi ni Tamba na upo, samba. Pag sinabi ni Tamba resolusyon, samba. Pag sinabi ni Tamba na tayo, samba. Wala na tayong asahan diyan. Sunod-sunuran na sila diyan kay Tamba. Kaya nga maganda makuha yung numero sa Senado. And I hope tatakbo si PRRD, si Pulong, at maraming magjo-join na totoong oposisyon sa kampo ni PRRD. Pasensya na po kasi alam ko marami sa inyo nagalit sa Banateros that time. Kami, pinaglaban lang namin yung alam namin, in all honesty, ang importante doon in all honesty. Hindi kailangan matalino. In all honesty, alam namin, hindi dapat suportahan yung katandem ni Sara.
Marami sa inyo nagalit sa amin. Nanindigan kami doon, no? Pasensya na po, ganun talaga. Hindi naman kami babaluktot. So, baka mamaya pagdating sa 2025, may mga magagalit na naman sa amin. Ganun naman pag-eleksyon eh. No? Pero siguro, sana, kung magagalit kayo, ang ginamit po ninyo utak, hindi puso. Hindi naging panatiko. Mahirap lang po kasi kung magiging panatiko lang tayo eh. Ha? Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan ang katapangan nga talaga ni DG Bantag na talagang tatakbo na sa susunod na eleksyon para naman mapatunayan natin at may mga posisyon na rin ito at hindi talaga basta-basta mahuli at basta-basta na lamang gagawa ng kalokohan itong si Remulla at si katapang na ito dahil pag nanalo si DJ Bantag bilang isang senator ay magkakaalaman na at magkakaroon na tayo ng matinong opisyalis na ipaglalaban ang taong bayan. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.